Morning, welcome to my YouTube channel. This is Ander Rabino TV Tech. Mayroon akong video ngayon. Isang powered bus na yung kanyang tatak hug. Yan hug. Yan yung ating gagawin. Ang sabi ng customer sa atin ay bigla na lang daw or namamatay-matay. At bibilang ko lang daw ng pyesa at babayaran na lang. Paano? Wala tayong income, wala tayong pang-finance. So kailangan natin hanapin yung sira at sabihin sa kanila silang magbibili, kasi ganun lang. At saka kadalasan kasi sa mga customer ko dito pag ganyan, wala silang pakialam kung ma-stock yung yung inyong puhunan. Kaya yan, gawin natin, hanapin ko na lang yung sira at sabihin sa kanila at sila na lang yung pangbili, kasi depende yun sa customer. Merong customer na okay naman at merong customer na hindi okay. Ang ibig ko sabihin, alam nyo na yan, na kung good payer, okay, pwede tayong mag-finance. Pero kung alam nating may nakalipas na karanasan, ay huwag na lang. Sana maintindihan itong aking comment or itong aking sinasabi sa aking video. At ngayon mga loads, ay natin na itong buksan. At bago ko pala buksan ito ay ayusin ko muna, kasi marunong din gumawa yung customer. Tingnan nyo kung paano. Yan, dinugtong yung dalawang wire at sinama sa isang balot. Ayan tapos ito pa. Ayan, so ito ang tinatawag na unsafe splicing. So kailangan safe para maiwasan nating mag-ground tayo dito kung hahawak tayo dito sa cord at ipa-plug in natin gaya ng ganyan, nakalapat sa iyong balat, ay meron tayong danger dyan. Ayan, may danger tayo. So bago natin ipagpatuloy yung paggawa natin sa ating repair, shoutout muna natin yung lahat ng mga kasamahan natin sa PTV, Pinoy Technician Vlogger, lahat ng members and officers. Shoutout sa inyong lahat. At special mission sa ating kaibigan na si Inting Butingting. Ayan, shoutout sa iyo. At sa kay Sir Ricardo Bernardo at sa iba pang mga kaibigan natin. So shoutout sa inyong lahat, dahil sa video natin mahabang repair ito, kaya yung shoutout natin ay atin ang babagalan. Okay, 3 minutes of introduction with shoutout. Kaya simulan na natin. Buksan ko na. Bago natin buksan ay tinisting ko muna, at namatay nga siya, nakatugtog sa FM music. Namatay siya, ayan namamatay yung pumipiyok yung ilaw. Tapos ayan nakikita nyo ba yan? Tapos may kunting ugong. Ayan marinig, sana marinig sa ating. Ayan, so may kunting ugong, tapos ito namamatay or pumipiyok itong kanyang ilaw, at hindi malinis yung kanyang tugtog. So hindi natin nila sinama yung music kasi baka may copyright tayo. Ayan okay, so yan yung aalamin natin, yung pumipiyok or nabubulon-bulunan, yung nabubulunan yung kanyang power at namatay yung kanyang sound. Yan yung complaint. So nakita natin at na-observe yung kanyang complaint sa atin. So ngayon, pause muna natin at bubuksan. Binuksan ko na siya ang sa likod na bahagi, at wala palang pyesa dito na main amplifier niya ay wala dito, nandun sa harap. At nung buksan natin, kasi na-check tayo sa plug, tapos monitor natin ang ating tester, at medyo nagalaw-galaw yung kanyang pointer ng ating tester. So hinubad ko yung kanyang fuse holder. Ay kasama naman siyang fuse dito. Ito siya, fuse na 2 amperes. Tapos nakabalot sa tawag nito, sa seal yung tawag natin dito, yung foil. Pero hindi foil ito, yung sa silak ng ng sigarilyo. Ayan, tapos siyempre tingnan nyo, nakabalot nga, pero papel nga yan dyan, papel sa side na ito, at dito sa kabila ay yung aluminum. So hindi yan magko-contact, yan yung binalot nila dito, pinasok dito. So ang gagawin ko dyan ay babanatin ko itong kanyang spring sa loob at lilinisan yung mga contact para humigpit uli. So pause muna natin ang gagawin. Kung makikita natin sa ating video ay pansinin nyo, meron tayong spring dyan. Ayan, merong spring. So naliha ko na ito
At naliha ko na rin dito sa kabilang terminal. Ito siya. Tapos ito ibabanat natin. Tapos sabi ni Idol Inting Butingting ay iti-twist para hindi lumaki yung size ng spring. So binabanat na may twist. Yan. Akala ko yung niluluto lang yung twist. Ito babanatin natin na may twist. Tapos balik natin dito sa loob. At ayan, so matigas na siya. Ayan, matigas na, lumalaban na. So tiyak na tayo na wala nang loose connection yan kasi nalinis natin yung kanyang contacts and then nanat natin yung kanyang spring. Okay, so babalik natin siya dito dahil yung kanyang trouble ay namamatay siya at nabubulunan yung kanyang sound at yung kanyang tinatawag natin, yung kanyang ilaw na makikita natin na power light indicator ay yun nga na kumikisap-kisap ng mata yon, kikisap. Tapos ito kasi maluwag na, ganyan yung gagawin, lagyan natin ng pasikip para hindi matanggal. Dalawang screw na lang ito galing sa kanila. So ang hindi makita kasi yung ginagawa natin, ayan dalawang screw na lang na maiksi pa. Kaya bakit ko tinakpan? Kasi wala dito yung target natin na amplifier na i-check natin. Kaya doon tayo sa kabila. So ayusin ko muna ito. Ito ayusin ko muna. Saka ito. Tuloy natin yung ating pagbibideo. Tinanggal ko yung capacitor, tinicheck ko kasi magkaiba yung kanilang kulay pero magkaparehas yung kanilang number at may nakataling electrical tip. Ibig sabihin ito po ay pinagawa na at nakikita natin dito sa kanyang circuit na merong dalawang pyesa na may isang pyesa na yan, zoom in natin para maliwanag, malinaw. Merong dalawang parts na missing katabi ng diode at merong isang 4K7 or 4.7 na resistor na missing na din at yung kanyang GRC po 4558 ay kung makikita dito ay may kalawang na. Ayan so may kalawang at ano kaya yung gagawin natin para masumin natin. Ayan, ay nako, ayan, so may kalawang siya. Ayan, tapos check natin yung kanyang voltahe, merong 24 volts at dito nakita natin na merong nakalagay na pyesa dito sa ilalim. At kung mapapansin nyo dito sa ating video, may kulay yung resistor na red orange. Ibig sabihin ay 22K or 22,000 ohms. At yung diode ay nandirito rin sa ibaba. So ayan yung ating nagsimula na namang lumabo yung ating cellphone. Yan siya. At ay naku, tapunta na lang to yung cellphone natin. Tapon lang yata to. Ano to? Itong mahirap sa ginagawa namin pag pinupuna ng mga ibang viewers natin na malabo yung sila nanonood, tayo ay nahihirapan pag zoom in, pag adjust, pag focus para mailarawan sa kanila yung tamang kulay, yung tamang anong tawag dito, tamang picture. Pero ito pa rin ay lumalabo. Kaya kung nahihirapan kang manood, nahihirapan din kaming gumawa ng video.
So, wala kang karapatan para sumbatan kami. Ayan. Nakikita mo ba yung nangyayari sa cellphone namin? Ayan o. So, kung yung isa nagsabi na hindi daw ako bumili ng cellphone na maganda para mabigay yung magandang quality ng picture or video sa kanila. So, ikaw kaya bilan mo ako ng cellphone para magawa ko yung gusto mo? Okay ba sa'yo? Ayan. Ngayon, ayan yung ating, tuloy natin. Ano natin itong mga tao na to. Yan siya, oh. Nanay ko, tatay ko, taga ko piso. Ano mo ang piso? Bakal ko cellphone. Ayan. Okay, tuloy natin. At ayan, tapos meron ditong grounded or umido. Kiniskis ko na yan at nilagyan ng coating na hinang. Kasi yung coating na hinang, yung paghihinang natin ay natutuyo yung moisture sa PCB. At ayan, kagaya din ng iba dyan na merong hinang na ano ba ito? Ayan pa. Ano ba ang mag-isa? Ayan o. Kiniskis natin at tinanggal yung yung hinang dyan, yung pintura na kulay green. At ayan, sinigurado natin na walang short circuit yung ginawa natin. Tapos na. Leron sinta, bukol ng papaya. Buko ng papaya. Dala-dalay buslo, sisidla ng bunga. Pagdating sa dulo, nabali ang tanga. Tapos kapalaran, nabuktot na siya. Ayan o. Kitan. Ano? So ganyan kita kamahal. Ayan. Paano ba ang mag-isa? Walang kasama ka. Ayan. Kung paano, ilimot mo na. Kung mapapansin dito sa ating video, yung tatak ng resistor, paano? Ano ba? Ako ba mag-adjust ng settings? Kung mapapansin dito sa paglagay ng kamay na iba yun, itanggalin ko ngayong automatic. Okay, tuloy natin yung ating pagkuha ng video sa ating ginagawang powered bus. Ang pick-up natin, ang problem nito ay namamatay-matay or nabubulunan. Tapos nung buksan natin at i-check natin ay merong tamper, dalawang parts na nilagay dito sa ilalim. Tapos merong putol na capacitor, merong missing na resistor 4.7 key, at yung resistor dito na 220 ay nilagyan ng 22 key. Yung diode na ito at yung resistor na yan ay doon sa ilalim nilagay, pero yung resistor ay yung ito na resistor 222 kilo ohms na resistor ang kanilang nilagay doon sa 220 ohms na resistor. Yung 220 ohms na resistor ay supplyan dito sa kanyang USB at Bluetooth module, or anong tawag dyan ng iba, ay yan, namamatay-matay yung kanyang ilaw. Ngayon, ang ginawa ko dyan ay hinanap ko yung kanyang problem at may leakage yung IC sa switching input switching na IC ito. So tinanggal ko yan at panda rin
ay walang ilaw ito, hindi umiilaw, pero napalabas ko na yung 5 volts na supply papunta dito. Ngayon, ang ginawa ko, dahil wala naman tayong pangpalit dito at dito sa IC, ang ginawa ko ay ganito. Kinating ko yan, dinisconnect ko yung connection dito papunta dito sa may short circuit, at lumabas yung 5 volts nga, at ito hindi ko na ibinalik. Tapos para mapailaw ko yung itong kanyang power indicator or lead light, ay kinuha ko doon yung 5 volts at sinupply dito. Mayroon namang resistor na dropping resistor yan para hindi mapundi itong 3 volts na lead light. So kinating ko din yung papunta dito sa mga IC na 5 volts kasi dito yan galing. So ang ginawa ko para matuloy-tuloy yung pag-ilaw ng ating lead indicator, ay pinutol ko na yung galing doon at dito ko ikinabit yung 5 volts, hindi na ipinasok doon sa loob. So testing natin kung umandar na yung ginawa ko. Wala na itong FM kasi sira nga ang module na ito. Ito yung dahilan bakit napuputol-putol yung sound. So bypass na natin, hindi na tayo gagamit dito. Dito na lang tayo gagamit sa likod ng kanyang RCA input para sa audio video or sa audio input galing sa DVD player. So yan yung ginawa natin. Ito yung ating DVD player, at ang DVD player may USB player naman din yan, at mayroong FM. So sa audio video na lang siya dadaan, o sa audio output papunta doon sa audio input ng ating amplifier or ng ating powered bus, at dito na lang magpi-play sa player. So ganito yon. I-play natin yung player natin, play natin siya, yan. Tapos pandarin natin yung ayan o. Ayan, para hindi tayo ma-copyright. Yan lang yung basta napatunog na natin, kasi nawala nga yung 5 volts dahil may short circuit dito sa ating Bluetooth module. So para maiwasan natin na mawala uli yung 5 volts, tinanggal ko na lang yung IC dito sa loob. Yan, dyan yun nakakabit yung IC. So tinanggal ko na lang ang IC para mapagana natin at binaypass natin. Hindi ko na dinaan yung 5 volts dito sa module na to, at dinirekta ko na dito sa ilaw para may ilaw lang na umaandar or makita natin na powered na yung ating unit. May power na pumasok at aandar na siya. So bypass na lang tayo para mapakinabangan pa itong gamit. So ipapakita ko dito sa review natin na, or sa ating recap sa aking video. Bunutin ko muna yan, tanggal na yung power kasi wala yang aray nako, mainit, sobrang init. Wala yang wala yang supply. Ayan o, dito yung kanyang supply na 5 volts. Titingnan natin dito sa ating tester. Ipakita natin dito na mandar siya or may 5 volts siya. Tingnan natin yung tester, taas natin kasi hindi makikita yung ating video. Ayusin natin yung ating cellphone camera. Yan. So papakita natin dito. Yan. Yung ilaw kasi mahirap magkuha ng video. Yan. Yan. So tingnan natin, 10 volts range tayo. Saksak ko yung power cord. Saksak natin. Yan. Tapos tingnan natin dito yung 5 volts. Yung negative dito natin ilagay. Tapos tingnan natin, ayan o, may 5 volts na. So kung nandun ang IC ay wala itong 5 volts at nangingitim yung resistor. So yan na lang ginawa ko, nilagay ko dito para mapaandar natin. At yung audio video na yung audio input dito galing, hindi pala makita, yung audio input galing doon sa likod ay dito ko na ikinabit, imbes na dito siya nanggaling kasi selector nga yung kanyang yung nasira na IC, input selector na IC. So dito yan, doon yun
papasok itong wire na ito at i-select doon sa input selector button para mapili yung USB, FM at saka yung input. So naka-direct na tayo ngayon, wala nang selector ito, bali ito na lang ay amplifier na audio in. So dito yan papasok. Kaya yan, ikabit na natin or pinaandar na, yan o. Yan, so para maiwasan natin ng copyright, ganyan. So para magkaroon tayo ng power dito, kaya dito ko na inilagay. Yan o. Huwag nyong gayahin na naka plug in na ihinang, baka may umusok kasi tayo kabisado naman natin ang ating ginagawa. Kaya yan, kaya nating maghinang na naka plug in. So wag nyong gayahin ito kasi ginagawa lang ito kung alam mo yung inyong ginagawa. So dito wala nang function itong mga button, wala na. Tapos ilaw na lang ito at wala na rin function itong USB input. Hindi naman nila ginagamit kasi kalawangin yung kanyang SD input at SD card input at USB input ay hindi naman ginagamit dahil kalawangin. Palagay ko FM lang ang ginagamit at saka yung audio in. So wala nang FM dahil sa DVD player ay may FM naman, or sa cellphone pwede naman sila bumili ng cord na BB plug to RCA para magamit nila ang kanilang cellphone na i-plug in or i-play bilang player dito sa kanilang sound. So yan na lang po yung setup na magagawa ko at consider na tapos na itong gamit na ito. So kung hindi ka pa nakapalo, hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe, click the notification bell, piliin yung all para maging updated ka sa lahat ng aking mga video i-upload. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa akin at sumusuporta. God bless to you and more power. Bye-bye!